Anyayahan ang lahat na tumayo para sa ating pambukas na panalangin. Ramon, maaari mo bang pangunahan ang ating pambukas na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong araw, ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng materyales at kasangkapan na ginagamit sa pagguhit. Handa na ba kayong makinig mga bata? Kung ganon, tara na! Sabay-sabay nating alamin kung ano ang mga uri ng kasangkapan at materyales na ito. Ngunit bago ang lahat, atin na munang alamin ang pagkakaiba ng materyales at kasangkapan. Una nating alamin ang kahulugan ng kasangkapan. Ang kasangkapan ay ito yung mga kagamitan na nakatulong upang magawa ng mabilis at maayos ang isang gawain sa pagguhit. Halimbawa na lamang dito ay yung mga lapis, roller, drawing board, at iba pa. Pangalawa na ay ang materyales. Ito yung mga kinakailangang bagay na nakatutulong upang magawa ng maayos ang isang gawain katulad na lamang ng pagguhit. Halimbawa naman dito ay yung mga lapis, pambura at crayola at iba pa. Ngayon atin namang talakayin ang iba't ibang sangkapan sa pagguhit. Ngayon naman mga bata, narito sa ating pisara ang iba't ibang uri ng larawan ng mga kasangkapan na ginagamit natin sa pagguhit. Una ay ang drawing board. So sa drawing board mga bata, dito ay nilalapat ang ating papel na pagguhitan. Ito ay yari sa kahoy at karaniwang may sukat na 16 by 24. Pangalawa naman mga bata ay ang roller. So sa roller, ito ay ginagamit upang tayo ay makagawa ng isang matuwid na linya sa ating papel. Pangatlo ay ang ating triangle. So sa triangle, ginagamit ito sa paggawa ng anggulo, patayuman o palihis na linya mga bata. So sa ating triangle, ito ay may dalawang uri. Ang unang uri ay ang 45 by 45 na triangle. Ito ay may isang 90 na anggulo at dalawang 45. Pangalawang uri ng triangle naman mga bata, narito ang 30 by 60 na triangle. Ito ay may 30, 60 at 90 degree anggulo. Sa susunod na larawan naman mga bata, narito ang T-square. Ito ay binubuo ng dalawang magkalugtong. Ito ay ang head at ang blade na ginagamit bilang gabay sa pagguhit ng mga linyang pahiga. At ang pang-apat na larawan naman sa ating kasangkapan mga bata ay ang tinatawag nating protractor. Ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga anggulong hindi masusukat ng alinmang triangulo. Ito ay binubuo ng iba't ibang anggulo mula 0 hanggang 80. Panglimang larawan naman mga bata ay ang tinatawag nating kompas. Ito ay ginagamit upang makagawa ng mga hugis bilog at arko. Ito ay binubuo ng lapis at bahaging matulis. Ang pang-anim naman mga bata ay ang tinatawag nating divider. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng sukat at paghahati-hati ng linya. Hindi ito katulad ng kumpas na lapis ang isang bahagi. Ito ay binubuo ng dalawang matulis na bahagi. Ito naman mga bata ay ang tinatawag nating French curve. Ito ay ginagamit upang makagawa ng kurbang linya. Ito ay maaaring gawa sa kahoy, plastic, o bakal. Panghuling kasangkapan mga bata ay ang tinatawag nating pantasa. Ito ay ginagamit upang patuloysin or bigyang tulis ang lapis na ginagamit sa pagguhit. Ngayon naman ating talakayin at ang iba't ibang materyales na ginagamit sa pagguhit. Narito ang iba't ibang larawan ng mga materyales na karaniwang ginagamit upang tayo ay makapagguhit. Sa unang larawan, inyong makikita ang larawan ng lapis.
Ito ay ang pangunahing materyales upang tayo or kayo ay makagawa ng isang drawing or makapagguhit. Pangalawang larawan naman or materyales ay ang tinatawag na papel. Dito ay ginuguhit ang mga nais na larawan. Ito ay nilalapat sa drawing table upang maging maayos ang pag-drawing. Para sa pangatlong materyales naman, ito ay ang tinatawag nating masking tape. Ito ay ginagamit na pandikit na gawa sa papel. Ginagamit ito upang maidikit ang papel sa drawing table or drawing board. Sunod naman ay ang tinatawag nating pangbura o sa Ingles ay eraser. Ito ay ginagamit upang mabura ang mga hindi nais na naguhit ng labis sa ating papel. Panghuling materyales naman ay ang Crayola or sa Ingles ay color. Ito naman ay ginagamit upang tayo ay makalikha ng magandang kulay sa ating ginuhit sa papel. Yun lamang po mga bata. Muli, ano nga po ba ang pagkakaiba ng materyales sa kasangkapan? Tama mga bata. Ang pagkakaiba ng materyales sa kasangkapan ay ang kasangkapan ay ito yung mga bagay o ang ginagamit na hindi nauubos. Samantalang ang mga materyales naman ay ito yung mga bagay na nauubos. Ngayon naman mga bata ay meron ako dito may wagang kahon at ang lobo. Itong may wagang kahon ay naglalaman ng iba't ibang pangalan ng materyales at kasangkapan na ating tinalakay pa lamang kanina. Ang gagawin ninyo, inyong pagpapasapasahin ang lobong ito habang ako ay nagpapatugtog ng isang musika. At kapag nahinto ang tugtog, inyo namang hihintuin ang pagpasa ng lobo. At ang maswerteng mahintuan ng lobong ito ay pupunta sa unahan upang kumuha ng pangalan ng isang materyales o kasangkapan na ating tinalakay. Inyong sasagutin ito. Paliwanag po ba mga bata? Kung gayon, tayo ay magsimula na sa ating gagawin. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Kayo ay hahatiin ko lamang sa 2 grupo. At ang bawat grupo ay bibigyan lamang ng tig-5 larawan o ng drawing. Ang gagawin ninyo po ay mag-iisip kayo ng ibang mga bagay. Papalawakin ninyo ang inyong imahinasyon sa pag-iisip na maaaring idagdag na detalye para makabuo ng panibagong kagamitan. Bawat grupo ay pahihiramin ko ng mga kagamitan sa pagguhit na siyang gagamitin ninyo sa inyong gawain. Maliwanag po ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, kayo ay maaari nang pumunta sa inyong grupo. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa ating ginawang pangkatang gawain? Mahusay kung gano'n. Ngayon naman mga bata, tayo ay magkakaroon muli ng maikling pagtataya. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin ninyo kung ang pahayag ba ay tama o mali. Mayroon akong sticker ng emoji dito na may larawang masaya sa unahan at malungkot naman sa harapan. Kung ang pahayag na aking babasahin mga bata ay tama ang kasagutan, inyong itaas ang masayang mukha na nasa harapan. At kung mali naman mga bata, inyong itaas ang malungkot na larawan na nasa likuran. Nauunawaan po ba? Mahusay kung ganun mga bata. Ating simulan na ang ating maikling pagtataya. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang maikling pagbabalik-alaman tungkol sa ating tinalakay kanina. Handa na ba ang lahat? Mahusay kung ganon. Simulan na natin mga bata. Ano nga ba ang paksa natin ngayong araw? Tama. Ang paksa natin ngayong araw ay tungkol sa iba't ibang uri ng materyales at kasangkapan na ginagamit sa pagguhit. Sunod ang katanungan naman mga bata, ano nga ba ang pagkakaiba ng materyales sa kasangkapan? Mahusay.
Ang pagkakaiba ng materyales at kasangkapan, ang kasangkapan ay ito yung mga bagay na hindi nauubos. Samantalang ang materyales naman ay ito yung mga bagay o kagamitan na nauubos o napupudpod. Ngayon naman mga bata, maaari kayo bang magbigay ng halimbawa ng kasangkapan? Tama. Ang halimbawa dito ay yung iba't ibang klase ng roller, compass, pandasa, patungan o yung tinatawag nating drawing tables, at iba pa. Ngayon naman, maaari nyo bang ibigay ang iba't ibang halimbawa ng materyales? Tama. Ang iba't ibang halimbawa ng materyales ay ang Crayola, lapis, papel, pambura, at ang masking tape na gawa sa papel. At iba pa. Mahusay mga bata. Ngayon, bakit kaya mahalagang pag-aralan natin ang mga ito? Tama. Importanteng pag-aralan natin ito para malaman natin ang kanilang kagamitan or saan ito ginagamit. Naniniwala ba kayo mga bata na ang kagamitang ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng ating industriya? Tama. Ito ay nakatutulong. Dahil ang mga kagamitang ating tinalakay kanina ay ginagamit ng mga artist sa pagguhit ng iba't ibang disenyo na nakakapaganda o nakakapagpaganda ng mga bagay sa ating mundo. Mahusay kung gano'n mga bata, inyong nasagutan or kayo nga ay natuto sa ating tinalakay kanina. Ngayon, bigyan natin ang ating sarili ng Mami Donisha Club. Ngayon, ay susubukin naman natin ang inyong pagkakaunawa at kabihasaan sa ating tinalakay. Kumuha kayo ng isang buong papel para sa ating maiksing pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Kung ganon, ay huwag na pong maingay at magsimula na sa pagsasagot. At para naman sa inyong karagdagang gawain o sa inyong assignment mga bata, iguhit ang inyong paboritong cartoon character sa iba't isang buong malinis na papel or sa short coupon band. Sa baba nito ay itala ninyo ang inyong ginamit na kasangkapan o materyales sa pagguhit ito at ang dahilan kung bakit ito ang napili ninyong iguhit or i-drawing. Yun lamang po mga bata at doon nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kayo ay mag-ingat sa inyong pag-uwi.